Alright, magandang gabi sa inyo lahat, guys. Alright, full disclosure po, medyo sinisipon ako but I wanted to do this because it's the fight week. Pero maganda siguro boses ko ngayon kasi sinisipon ako ng konti. Anyway, magandang gabi po. Today is October 20, 2025. It's the fight week of a lot of boxing events. So kasama na po yung Trilay Manila. Yung laban po ni Pedro Taduran, laban po ni Melvin Jerusalem, laban po ni Kenneth Lover, yung laban po ng mga Filipino po dyan sa Kyrgyzstan. May boxing event din pala si Lorde sa Flash Grand Ballroom. Tapos si Joseph Parker din may laban sa UK. Those are the big fights that we're gonna be talking about today. Let's make it a habit na lang siguro every Monday at around this time, 8 o'clock or 9 o'clock. Pag-usapan natin yung mga paparating po na boxing event for the rest of the week. So, yun naman talaga yung dapat ginagawa natin for a while. So, for a long time. Sandali open ko yung Ring magazine so para i-share ko sa inyo yung mga laban. Anyway, kumusta po? Magandang gabi po sa inyo lahat. So, yan ang pag-uusapan natin at iba pa po mga chismis sa boxing. Isa-isahin lang din po natin yung updated odds po sa Arena Plus kung meron na bang updated odds sa mga boxing na pwede nating talpakan, kumbaga. Alright, so simulan na natin to. Ang gagawin kong una, syempre, mag-introduction lang muna tayo and then after natin mag-introduction, magbabasa muna ako ng konting comments and then let's talk about the fights that's gonna happen. So magandang umaga po magandang gabi. Again, pasensya na po kayo, medyo sinisipon ako but I wanna really try to make this consistent for you guys, especially every Monday I think every Monday should be the Powcast Sports Fight Week Monday where we talk about the fights that's gonna happen. So, good evening po. Please put your comments and then kung ano pang gusto nyo sabihin sa akin. Magbabasa po ako. Again, quick intro lang to. Here comes the boom, boom, pow. Powcast Nation, stand up now. Get ready for the truth. Powcast, the pioneer, the original Pow. Sports updates for Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Babasahin ko yan. Sandali lang. Babasahin ko po yung comment na yan. Fight Week, usapan kung sino ang lamado at Dehado. Share ko lang ha. By the way, I am sponsored by Arena Plus. Arena Plus is a legitimate sports app here in the Philippines. So, lisensyado po yung Pagcor. So, 21 years old and above lamang ang pwede dyan sa app na yan. At saka, yung app na yan para lang po sa mga gustong sumaya. At kung sa tingin nyo yayaman kayo dyan, hindi po, no? That's just for fun and games, okay? Double check. Okay, may audio ko, guys. Pa-press 1 nga po kung okay naman yung audio natin. At saka, gaya po ng lagi kong ginagawa na nakalimutan ko na gawin for quite some time. Please, pa-comment po ko yung mga taga-saan kayo para mabati ko po yung mga lugar ninyo. Parang mabagal yata. Mabagal po ba yung ano? Mabagal po ba yung aking parang nag-slow motion ako. Okay, parang mabagal eh. Parang mabagal ako eh. Teka lang nag-slow motion ako. Parang nag-slow motion. Okay. Alright, simulan na natin to. Anyway, basa muna tayo ng comment. Medyo, again, pagpasensya na po, medyo may sipon ako. So, I'm trying my best. So, konting encouragement tayo dyan. Sabi dito ni Silverlands, unang-unang comment nito, Ben naman, wag ka titigil iba, hindi gagad maganda yung unang comment natin, Sabi, wag ka titigil ibalita si Alas Idol. Malaking tulong sa aming boxing fans.
Kala ko aawayin na naman ako. Pasensya na po, yun po yung kahilingan po ng boxer, kaya halos wala po. Paminsan-minsan, nakakasingit po pag natatanong at saka natatanong ng ad. So, pero as a main topic po, hindi na po natin siya binabalita para ano na rin, iwas na rin tayo sa gulo. Okay? Saan po kayo idol kasi may verse kami. Wala po akong kinakampihan dyan. But if you ask me kung ano yung prediction ko dyan sa laban na yan, sa tingin ko mananalo si Casimero. Lag po ata yung video ko, boss. Paano tumalpak, sir? Ganito nga. Ito po yung ilalagay ko po dito yung link. Magre-rehistro po kayo na maayos kasi medyo mahigpit na ngayon. Kailangan talaga kompleto ng detalye. Para sa mga gusto manalo sa boxing. Yan. Ito lang po. Yan po yung link na i-click nyo. Ipipin ko lang ngayon para hindi mawala sa YouTube. Pagka-click nyo po yan, lalabas po dyan yung parang Linktree account ko. Tapos hanapin nyo na lang po yung kung ano po yung gusto nyong gawin. Ayun po yan. Ayun po yan. Sandali. Parang yung boses ko pang ngayon. Hindi pang hype. Tandali nasa na ba yung comment? Okay, yan. Napin ko na. Alright, napin ko na ha. Hello, Bobby. Kumusta ka, Bobby? Okay na, Boss Pow? Yes, Boss Pow kanina pero okay na. Sabi dito, pa-shoutout po from General Santos Legazpi family from Barangay Apo pong General Santos City. Magandang gabi po sa mga taga General Santos, taga Jensan. Ang isa po sa lugar na paborito natin puntahan sa boxing kasi syempre marami po mga boxing dyan din sa Jensan. Nandiyan po, taga dyan po yung Sandman Promotion. Kaya ba ni Cuadro Alas yung kalaban? Kaya ba ni Cuadro Alas? Hindi ko po gustong i-content si Cuadro Alas kaso ang dami po nagko-comment. So, nakakaya naman pag hindi ko sagutin on a fight week. So, sasagutin ko na po ng maayos. Again, huwag niyo po gaya sa mga ibang vloggers. I wanna move forward. I don't wanna, ayoko na ng issue dyan. Trabaho lang tayo, okay? Kaya ba ni Cuadro Alas kalaban? Yeah? Kaya po. Shoutout sa Talisay City, Cebu. Sa'yo lang kami madalas na manood kasi idol Surveillance. Oo nga, naiintindihan kita. Kasi ako lang naman talaga yung usually nagla-live po sa boxing. Kasi sa totoo lang, kung hindi sikat yung pinag-uusapan, hindi talaga masyado pinapanood yun ng mga fans. Kasi syempre, pag sikat lang naman yung interesado karamihan pero ako, mahilig talaga ako sa boxing kahit hindi po sikat. Napapag-usapan natin na i-interview po natin. Pagpasensya na kayo sa boses ko guys sandali. Ayusin ko nga yung upo ko. Tsaka hindi ako naka-aircon ngayon kasi parang pag malamig po ginigino pa lalo akong sinisipon, so baka hindi ako magtagal sa usapan natin. Ngayon again, I am gonna try and focus and talk to you about yung mga laban po this weekend. So ang gusto ko sanang itanong nyo yung mga paparating na laban po for this weekend, which is the Pedro Taduran versus Christian Balunan, Melvin Jerusalem versus Kuse, and then yung laban po ni Kenneth Lover, Joseph Parker. Ayan po yung mga laban. Okay naman Sir Pow, loud and clear. Kakabalik lang din ng signal ng internet. Basta signal ng internet dito sa Pinas mas may issue din, lol. Lahat naman yata may issue, no? Parang hindi maganda yung buho ngayon. Para akong tumanda lalo, no? Salamat po sa mga nag-share. Please, pa-share naman po ng ating live. So, again, ask nyo po ako ng prediction nyo. But again, when I give my prediction, I give it as objective as I can with no bias as much as possible. Pero pag itatanong nyo naman na hindi naman tungkol sa dalawang Pilipino or isa Pilipino tapos foreigner, siguradong walang bias yan. Sasabihin ko talaga sa inyo sino sa tingin kong mananalo. Parang sa sa
nagko-komentaryo ako, di ba? Pag piniridi ko, ito yung boxer A mananalo, pero pag siya talaga natatalo, yun talaga sinasabi natin. Okay? Ay, sorry. Again, ayan po yung link. I-click nyo lang sa mga gusto pong sumalpak. Teka, ito rin, pwede nyo pa natin i-scan to. This is the QR code. So, sa mga nanonood sa TV, pwede nyo pong i-scan yan para for the link. Maliwanag yung boss ko, no? Sabi dito, 50-50 si Kenneth masundan ang galawan ni Manny. Pacquiao, Inoue, Wiljan, Mendora, kapareha sila ng mata at katawan. Pareha sila mga volume power. Tom and Jerry. Donaire, volume power. Demusta, Joseph po. Kumusta po? Pasensya na po ulit ha. Ngayon lang ulit ako nakakapag live ng madalas kasi sunod-sunod yung out of town natin eh. So nagpapasalamat ako sa mga umiimbita sa atin sa out of town. So nakakalibot tayo ng ibang lugar. Tapos kumikita rin tayo. So enjoying our passion. Sir Pow, inom ka ng ginger tea para gumaling ka. Oo nga no. Kaya parang kailangan ko ng tsaa. Pero kakainom ko lang ng gamot eh. So aantukin na naman ako. Sigurado. Please, Idol Pow, sa aming mga fans, i-content mo lang si Kadro. Hindi ko po talaga siya i-content unless sabihin niya na i-content ko siya. Pero hindi, asarin lang ako ng mga yan eh. So, magsisimula na ng gulo. So, ako na po mismo yung magpapakumbaba. So, para wala ng issue. Kasi yung kikitain mo naman dyan sa views na yan, wala rin eh. Hindi rin masyado ganun kalaki. So, not worth it para sa makipag-away pa. Good evening, Cliff, Richard, Gloria. Oy, Lakers at saka LeBron James. Ang opening po ng National Basketball Association. Gagalingan ko na nga, parang ayaw kong inaanto kayo sa aking pagsalita. Usually kasi, pag ako'y nagsasalita, ay hype na hype. Pero ngayon, parang may sakit. Pero may sakit naman talaga ako. So, NBA is also gonna be happening on October 22. So, abangan po natin yan. Good evening, Jean Pedrosa. Good evening. Salamat, Gina, for making the group of Powcast Sports Nation active. Ikaw lang yata yung nagme-message doon. So, we'll try our best. Continue lang tayo sa pag-grow at we'll try to, kumbaga, catch up sa mga ganyan. Fabio, Warley, sure win. I do not know about that. That's the first thing that I would siguro talk about sa inyo. What's my thoughts and prediction dyan sa Parker versus the Warley fight? Pag-usapan natin yan. That's actually the big international boxing event that's gonna happen. Yan yung malaki eh. Pero sa totoo lang, wala masyadong parang yung kind of fight na medyo pwede sa casual din. Wala eh. Pang mga yung fight natin ngayon, pang mga yung talagang mahilig po sa boxing. Pao, sa tingin mo makukuha kaya ni Alas ang timbang? Sa tingin ko naman makukuha naman. Pero mukhang nahihirapan na naman. Yan, ganito yung comment na to. Minsan ang hindi ko maintindihan, pag sinasabi ko lang yung totoo, magagalit na naman kayo. Wag po kayong magalit kasi nakikita nyo naman, kayo naman mismo makakita sa picture eh. Si Kenneth Lober kumakain. No? Ang dami naman ng pagkain niya. Tapos si Casimero, 130 na nga yung kailangan kuhanin. Parang naka-tracksuit pa. So, yun lamang po. Ibig sabihin po doon, nagkukuha pa siya ng timbang. Bibigay ko si Roven Gamos pero let me know what you think. I will give you the prediction. Kita-kits tayo ulit sa Thrill in Manila. Countdown, Sir Pa. Oy! Ibig sabihin, abot ka hanggang sa Thrill in Manila, pati sa Araneta Coliseum. Kala ko wala ka na. Kala ko makakapunta ka na ng ibang bansa. So, hindi ka pa pala sasakay sa barko. Hindi pa. Dapat sinasabi mo sa akin, sinasama pa kita, no? Wag ka makinig sa mga basher, mas maganda manood sa inyo. Alam ko naman, iwas lang tayo. Hindi naman bashers ang problema ko. Yung boxers na mismo eh. So, pagbigyan na natin ang sikat. Sure win na ba si Casimero, boss? Wala pong sure win sa boxing. Kung napanood nyo yung isang video na shinare ko sa Powcast Sports Facebook page na 2 beses or baksak yung unang boksingero tapos nabawian pa siya.
Grabe yun. Boxing is the theater of unexpected. That's why we love boxing. Kaya naman, nandito tayo kasi kahit tambak na sa score, pwedeng isang suntok, pwedeng magbago po ang lahat. All in na ba? Kasi meron ba meron ba special guest sa Thrill in Manila, Kuya Pow? Meron po. The family of Ali will be there, and then si Carlos Padilla will also be invited on the Thrill in Manila. Ano pong possible mangyari pag overweight na naman si Cuadro Alas? Hindi na siguro ma-overweight yan, guys. 130 pounds na yan. Ma-overweight pa ba siya? 122 ang pinanggalingan niya. Super featherweight na yan. Hindi na yan ma-overweight sa tingin ko. Good evening, my sipon, Simon ata. Meron po sipon. So I'm just trying to do this kasi fight week. Sana parang I don't wanna let down yung mga boxing fans na gustong malaman yung detalye sa mga laban for this weekend. And i-stretch na rin natin hanggang sa Wednesday po. Kasi yung Wednesday po yung Thrill in Manila 2 eh. Iba ang boses. Yung boses ko kasi ngayon pang-romansa. Pang-romansa. may sipon eh. Kaya medyo maganda-ganda boss ko. Medyo malalim ang aking boses. Oli, okay. Prediction. Taduran versus Balunan. Taduran by a TKO. But I could be wrong. Anything can happen. Okay. So, it's 16 minutes. Magsisimula na ako ng topic ko. Medyo napahaba yung aking pagbabasa. Babasahin ko lang ng mabilis. And then, simulan na natin pagbibigay po ng mga predictions po sa mga laban. Including kay Pedro Taduran. Lahat yan sasama po natin. Shoutout sa Pow kay Edelina Maderal. Good evening, Sir Pow. Sa tingin ko, si Mindoro ang susunod na sisikat na Pinoy boxer. Mabigyan lang talaga ng pagkakataon lumaban sa mga dekalibre sa kanyang division. Basketball ba tayo? Haha, balita na po sa MP fight, Conor Ben versus Barrios daw po, boss. Hindi ko na alam, boss. Hindi ko na pa alam yan, nung isang araw, medyo mainit sa akin yung mga tao dahil sa binalita ko po yung Lomachenko versus Pacquiao. Naman, rumors lang naman pala yun. Saan ka tatalpak, boss? Kasi meron kami. Hindi po ako tatalpak dyan. Yung opening game ng NBA, Future Basketball Hall of Fame, KD Step, LBJ, pero LBJ hindi muna maglalaro. Shoutout Davao City, Kim, Yawan, Tucson. Tingin ko matatalo sa Taduran sa 26. I will give you my prediction later, guys. Ito na. Sana po sana po i-share po natin. Yun lang naman yung pinaka-request ko. Lalo po yung mga nanonood po sa Facebook at saka sa YouTube. Sa panahon ngayon, hindi naman sa nagrereklamo ako kasi ganito naman talaga, mas malakas pa po talaga sa akin. Mas marami na pong malakas. Pero yung malalakas sa views, kulang po sa quality. Kulang po sa tunay na discussions. Kung napapansin nyo, karamihan ng malalakas ngayon, hindi pa nga sa kanila yung mga yung mga video. Tayo po mismo ang pupunta sa venue. Parang may sunog wala naman. Tayo po mismo napunta sa venue, tayo po nag-i-interview. But ganun talaga ang buhay, Kanya-kanyang laban eh. Saan ba pupunta si Ivy Malonzo? Bukas na lang po tayo mag-basketball. Bukas and then Thursday uli. Tuesday and Thursday basketball. Boss, Bao, ibig sabihin 130 na yung weight class na lalaban si Kuse. Sino ba magja-champion sa una? Hindi ko po alam kung 130. Baka first fight lang niya muna 130 para hindi mahirapan sa timbang. Taduran, higa sa lona. Fake news kasi the goal. Sir Pow, may ticket ba sa 26 po? Wala pa po akong updates eh. Hindi ko nabasa tong Silverlands pala. Sayang idol sinisira ng mga walang alam ng basher imbes na nag-i-enjoy. Manood lang sa'yo. Isa, inaabangan namin si Alas idol talaga. Kaso ganun talaga walang magagawa. Tsaka dami nagre-report kasi na parang siguro kaya humina rin. Anyway, any updates sa possible po ni Manny Pacquiao from your reliable sources? For now, everything is kumbaga unofficial. So, hintay-hintay na lang tayo, But everything is a rumor. Yung Lomachenko rumor, pinakamalapit siguro yung kay Romero kasi has always been the rumor. So, anyway, simulan na natin. Medyo sinisipon ako. Ito na yung topic natin.
I'm just gonna try and mark this para hindi ko makalimutan. Meron pala sa Facebook, ay sa Facebook tuloy, sa YouTube na I can mark kung saan simula. So, mag-mark muna ako. Okay. Alright, let's talk about our prediction. Prediction muna tayo ng international fight. This is the big international fight that's gonna happen this weekend. Wala masyadong ibang actually hanggang sa wala masyadong malalaking laban eh. October 31, ito na yung malaking laban, Mary Spencer versus Michaela Mayer. And then sa November na tong ibang laban pero hindi rin masyado sikat eh. So let's go here. Here's my take, and then I'll show you as well kung ano yung odds kung meron siya sa Arena Plus kasi minsan wala sa Arena Plus eh. So ito po ang Parker versus Warley fight. And ito pong laban nito ay magaganap sa London to eh. Ayan O2 London, Great Britain. Joseph Parker at puntahan natin yung kanilang box rec. Joseph Parker. Ayan. So let's try and look at ang ganda ng record ng pareho Joseph Parker 36-3 and then si Fabio Warley is 19 undefeated. Wow. Well, si Joseph Parker ilang beses na natin napanood. Just being honest with you, this guy has fought some caliber opponent already. So, si Martin Bakuli, tinalo niya sa Saudi Arabia. Dami niya laban sa Saudi, TKO, Zhale Zhang, Deontay Wilder, tinalo rin niya. So, these 3 fights, mga matitinding laban ito. So, tinalo lang niya yan. And dito kay Joe Joyce natalo sa Chisora. Marami na siyang tinalo na magagaling, guys. So, the reason why I am highlighting that, because Fabio Warley is kind of new to me. And if you look at his fight, like while it's 3-star fight, wala rin pa siyang masyadong nakalaban na name opponent. At least sa akin wala masyado So technically unknown, but certainly a power puncher. One thing for sure, lagi ganito guys. The reason why ang sarap manood ng mga heavyweights, because ang mga heavyweights aside from malalaki, malalakas. At sometimes, the records of the heavyweights is not really that big of a factor, especially if the heavyweights that are fighting are yung mga malalaki at saka yung mga malalakas sumuntok. Which means, all I'm just trying to say is, pwede pong manalo yung Dehado. So, what do I think here? So, what do I think about this fight? Itong laban na ito. So, unang-una, sabihin ko na kagad sa inyo, I think lamado po yung Parker. So, Parker is the favorite in this fight. So, Joseph Parker is a former world champion sa WBO, and he has considerable top experience in the top level. So, like what I said, he has strong runs and wins. Recently, yung mga tinalo niya, si Bakuli, Wilder, and Zhale Zhang. And so si Wilder, because of his experience, he knows how to take it all the way to the 12 rounds. So he know how to fight for the full 12 rounds. So kumbaga, pag umabot ng 12 rounds, favor na agad siya. By the way, shoutout kay Sports Corner PH. Thank you very much for watching. Medyo specific yung usapan natin ngayon sa boxing. So, yun yung yun yung kanya pong advantage. But the disadvantage of Joseph Parker, I think wear and tear, because although halos parehas yung age nila, 33 and 30, 33 and 30, masyado nang gamit na si Joseph Parker because he has more fights than Fabio Warley. So Fabio Warley could be a young 30 years old because
20 fights lang siya as compared to almost 40 plus fights na itong si Joseph Parker. I mean, more than 40 plus. 40, almost pala. 39 fights total for Joseph Parker. Na medyo pati yung mat ko, nahihirapan na ako sa mamat ko, no? So, itong si Warley, Fabio Warley, is a younger heavyweight and he has a very good knockout percentage. So, you have a very good chance here. That's the thing. So, he has a youth and he has momentum. And for me, I'll make it very simple to you guys. Parker, keys to win is experience. He has to stay disciplined in this fight. Watch basta-basta makipagsalpakan. He needs to control the face because if he controls the face, he has the advantage. Samantalang itong si Warley, he needs to attack. And then, kailangan masaktan niya agad si Joseph Parker early and make it a brawl. So, but at the end of the day, I want to say my prediction is I think the experience is always going to be the key. Joseph Parker has fought guys that can punch and he still end up winning and winning by decision. Like yung Parker, yung yung Wilder at saka yung Zhang, mga lalakas sumuntok yun. So I think because magiging aggressive si Warley, he's gonna get caught by a counter. So you can bet that I think Parker by knockout. Knockout, technical knockout, late. Because syempre you're undefeated for a reason. So let's see kung ano yung odds dito, kung may odds. Yan so the odds are saying 1.22 Joseph Parker, 4.33. So sobrang layo ng odds. Pag ganyan po yung odds, so ibig sabihin yan, halos walang tiwala sila na mananalo si Warley. But this is Hail Mary shot. Pag nanalo ka, yung 100 mo, panalo ng 433. Napakalaking panalo yan. So, yun ang ating first. That's the first, guys, ha? So, any question about the Parker and Fabio Warley fight bago tayo mag-move on sa next? Salamat, guys, ha? 75 viewers. Thank you very much for joining me as we talk about the fight this weekend. Teka, mali pa ako next fight update. Nabasa ko na canceled laban ni Better BF. Sana may Pinoy wrestling. Meron naman Meron yata. Shoutout Boss Pow, Balatsyong TV. Thank you very much for watching. Let's move on. Para ma-share ko na agad sa inyo. Pag-usapan na natin yung next big fight. Ito na po yung this one. Pedro Taduran versus Balunan talaga nakalagay. No? Hindi pa nila makompleto. Pedro Taduran versus Christian Balunan. Kid Pedro General and then Christian Balunan. Ito. I will be honest with you with this one. Well, I should be honest with you every time. So, kayo muna tanungin ko, guys, yung mga nanonood ngayon. Karamihan sa atin, Pilipino, syempre. Comment naman kayo. Kay Pedro Taduran kayo ay kay Christian Balunan. So, 69 ang nanonood, Patingin ng ilang comment muna sa mga nanonood po kung kanino kayo, kay Pedro Taduran or kay Christian Balunan. Habang ino-open ko rin yung box rec nila. Pedro Taduran, Christian Balunan, who you got, guys? Who do you got? Sino sa tingin nyo ang mananalo dito kay Pedro Taduran at saka kay Christian Balunan? Ano ba yan? Mahirap maisipon, guys. Ang hirap ng ganito. Ang hirap ng ang trabaho mo magsalita tapos maisipon ka. Medyo late pa yata kayo sa comment. Di ko tuloy yung mga comment ninyo. So, again, hintayin ko po Pedro Taduran versus Christian Balunan. Who do you think will win this fight? Glenn Rosas. Huli na, no?
Mabagal Parker. Pa-update nyo nga, guys. Parang huli yata yung ano nyo. Box ako ng aircon, pinapawisan ako sa dali Let's go, guys. Pedro Taduran versus Christian Balunan. No bias po itong sasabihin ko And sanay na naman ako kung sakaling hindi ko makampihan yung isa. Ganun po talaga. Ano lang tayo, usapang prediction. But I wish them well. Both of them. Yan, meron isa. No? May pag-asa si Warley. Knockout lang pag-asa ni Warley, obviously. Eto na. Pedro Taduran. Pedro Taduran po ako, Sir Pow. Okay. May isipon ka, you're not alone. Idol, saan ako ng ticket sa Thrill Manila? Ticketnet.com.ph po or sa Araneta Coliseum, pwede po kayong bumili ng tickets doon. 100 pesos lang yung lower box. So, lower box na yung bilhin mo, maganda yung doon, maganda yung views pag lower box ka. Okay? Alright, let's go ahead and talk about this. Pedro Taduran versus Christian Balunan. Here's what I think about this one. Pedro Taduran is obviously the favorite. Ibig sabihin, lamado po si Pedro Taduran. He's the defending champion. At si Pedro Taduran po yung may experience dito. Tingin ko, mas mahaba din yata siya dito Let's check. Matangkad din pala tong Christian Balunan, 5'6". So, that's gonna be working for him. Pero I think, yung Pedro Taduran, at lamado pa rin because of experience, pressure, at saka stamina ni Pedro Taduran. Wala pa akong nakikita ng laban ni Pedro Taduran na walang condition si Pedro So, I gotta give it to Pedro Taduran. Iba yung aggression ng bata na to. Wala pa rin nakakatalo dito ng knockout. So, yung mga talo niya pa, mga close pa nga yan, mga talo na yan So, Pedro Taduran is the favorite. Samantala si Christian Balunan is untested but undefeated. So, untested meaning wala pa talaga siya nakakalaban ng ganong katindi. If you look at his record, karamihan po ng nakalaban niya ay hindi pa ganong kagagaling talaga. No, kilala po natin yung mga nakalaban niya. So, hindi po ganong kagandahan yung record. So, this could be, again, ako naman, may tiwala naman ako sa mga undefeated. Ibig sabihin, hindi naman maging undefeated yan kung wala lang But, this is the first time. So, ang sabi ko nga, pwedeng coming out party ito ni Christian Balunan. Dito malalaman kung legit na prospect siya. Kasi makakalaban siya ng tunay na matinding laban. If you look at the record, although ito meron siya dito nakalaban na undefeated 5-0, the rest of his fights are hindi po maganda yung mga record. So, respect pa rin tayo kay Christian. This is a big opportunity for Christian Balunan. But at the end of it all, I think Pedro Taduran will still come up on top. Sa akin palagay, Pedro Taduran pa rin mananalo dito. Okay, so checkin nyo na lang sa Arena Plus kung mayroon. Pero parang wala yata sila sa Arena Plus. Wala Parang sa ibang app yata. Kasi yung mga, medyo safe si Arena Gusto niya yung mga medyo big na laban on the card, dali hirap isipon. Ang hirap magkwento na may isipon, guys. Ang hirap magkwento na may isipon. Namumula na ilong ko. Ito yung isa sa magandang laban. Ito, pag nag-iisipan ko pa kung sino mananalo dito, kung sino talaga pipiliin ko. Ako tawag dito, ipipilitin niyo ako. Pero ang masasabi ko lang, kung sino mas condition sa dalawa, sila ang siyang mananalo. Also, sa tingin ko, medyo mas maganda na ngayon yung naging experience nito ni Esneth Domingo recently. Ang pinaka-problema ko lang kay Miel,
Hindi ako satisfied sa kanyang comeback fight. It was a win, pero sobrang ikli na sa tingin ko baka may natira pang kalawang. Just being honest. That's what I see in this fight. But kung sino po mas condition sa dalawa, yan po yung mananalo sa laban na yan. The other interesting fight po for this one is the Lienard Sarcon versus Junibert Bantay fight. Ito rin. Medyo magandang laban din ito. Undefeated versus undefeated. Lienard Sarcon, I believe, is being trained right now by Doc J of Omega. So let's see what they can bring up together. Si Junibert Bantay, wala masyado akong balita kay Junibert. Pero lamado po dito si Lienard Sarcon. I think Lienard Sarcon still has the upper hands here with experience and his technical prowess. Junibert Bantay, wala pa rin masyadong subok eh. No? So, we'll see. This is a step-up fight for Junibert Bantay. Lienard Sarcon has been, nakapag-upgrade na si Lienard eh. So, yan po to. Pick ko si Lienard Sarcon dito. Anything else dito? Etong iba madadali na itong i-pick eh. Rex Choice gonna win this one. Ito medyo mahirap pero hindi ko na magpipick dyan. Ito maganda rin. Maganda rin. Pero doon na lang tayo mag-pick. Ano tayo sa Thrilla in Manila na? Sa Thrilla in Manila 2 countdown ito. And then yung kabila. The real Thrilla in Manila. Nag-iirap dalawa-dalawa eh. Balik natin ng Philippines. Sige, magbasa muna pala ako ng comment, guys. Let's read the comment. Idol shoutout kasi may fans ako. Salamat, Argel 2.0. Okay, thank you. Idol, bakit wala ads? Kenneth Lover. Ewan ko ba? Siguro hindi nila ma-measure yung ads ng kalaban. Hintayin natin, baka ilagay. Hintayin lang natin. 50-50 Fajardo Domingo, but predicting magkaroon ng knockout. Possible. Dikit laban yung Fajardo. Kuya Pow Boxing. Salamat, Cliff Richard. Sabi ko na, para akong sinisipon lalo pag may aircon eh. Pero pinapawisan na kasi ako eh. Alright, let's talk about the Thrilla in Manila. Melvin Jerusalem versus Siyakholwa Kuse. Kuse is gonna try to box. Wala naman tong power itong Kuse yata eh. I don't know. Double check ko lang ha. Yeah, 4. You gonna try in box. But Melvin Jerusalem aggressive to. So I think pero tinalo niya si Salva eh, oh. That's a big test. This is still a very interesting fight. Hindi to basta one-sided fight kay Melvin Jerusalem. Especially main event itong si Kuse. So he's gonna really try his best to win here. But I believe Melvin Jerusalem would win again by unanimous decision. Ito ang kinakabahan akong laban kay Eumir Felix Marcial tsaka kay Eddie Colmenares. Yung laban na to ni Eumir Marcial is a big step up, if you ask me. So, kinakabahan ako kasi pwedeng makanakaw din tong kalaban eh. Actually, if mag-iisip ako na matatalo si Eumir, it will be by knockout because wala namang alam itong kalaban ni Eumir kundi mag-knockout eh. All of his wins came from knockout. So, that's why this is a brave fight and a risky fight for Eumir Marcial, especially dito sa Pilipinas. So, ito na yung papatunayan ni Eumir kung anong meron siya sa darating pong laban sa October 29. Kaya maganda yung laban eh. Kaya nga kung ako sa inyo, dapat hindi nyo ma-miss kasi siguradong yung laban na to, siguradong lalo na itong laban na to ni Eumir Marcial. Mapapalaban talaga siya dito. Kasing laki lang niya.
No, kasi laki lang niya. Again, pareho naman silang nagsisimula pa rin. So, the level of opponents for both of them is not there yet. But nonetheless, yung power ng kalaban niya ang delikado. Regarding naman kay Aran Dipaen, ito basahin ko muna. Maging technical labanan sa Jerusalem vs. Kuse. Yeah. Yung pinakabigating laban talaga sa Tiliman nila to yung kay Marcial versus Colmenares. Yeah, medyo medyo delikadong laban yun. Medyo yun na may pinakakinakabahan tayo para sa Pilipino. Ito naman kay Carlos Martin versus Aran Dipaen. Double check nga to si Aran. Sana ma-knockout ni Martin pero may power din oh. May power din yung Aran Dipaen. So, improved defense lang gustong makita kay Carlos Martin because may power din yung kalaban. And this guy lasted for ilang ba gano'ng katagal ba nilas dito kay Noya? 7 round ba? 8 rounds kay Noya Inoue. And then, may mga tinalo siya dito. Sina Justin Darab, Chris Alfante. Magagaling naman itong mga boxers na ito yung mga tinalo na Filipino. Pagdating lang talaga sa world stage, pag dumadayo na ibang bansa talaga nahihirapan sila. So, I think Aran Dipaen is not your typical Thai fighter na dumadayo sa Pilipinas na hindi ganun kagaling. I think may galing talaga itong Aran Dipaen. So, for me, it is a step up from the last 3 fights or the last 4 fight, or actually the step up from the fights of Carl Hermes Martin. Hindi po ito basta-basta rin. Risky rin ito if you ask me. Sasabihin ko na sa inyo yan, it is still very risky. So, this is, kumbaga, ang tawag dito a calculated step up, but it's also a risky step up. So, mapapalaban din dito si Carla Miss Martin. Okay? Next. Ang hirap ng may sipon, guys. Cover ko lang to Arvin Magrabo versus Berlan Robles. Nakausap natin yung dalawang boksingero. And teka nga, wala sa odds ng Arena Plus itong dalawa yung mga Philippine fights wala talaga sa Arena Plus. Pasensya na, guys. Pero double check nyo na lang po. Register lang kayo tapos check nyo na lang. Pero doon din ako nanonood ng mga fights minsan let's go ahead and talk about Arvin Magramo, Berlan Robles. A battle of style. Sabi ko nga, dalawang fight yung ganito Yung Arvin Magramo at saka Berlan Robles at saka yung kay Ramel Macado at saka Albert Francisco. Si Albert at saka si Arvin Magramo pareho sa Ilorde. So, a battle of kung sino yung makakapag-impose ng style nila. Kumbaga, 'di ba, mabagal ka, stylistic ka, pag ginawa mong ganoon yung laban, ikaw mananalo. Pero yung Albert tsaka Arvin Magramo, parang papasok yan So, yun. Ito naman kay Marlon Tapales tsaka Fernando Toro. Kayang-kaya ito ni Marlon Tapales. Marlon Tapales by knockout. Not even gonna, Marlon Tapales by knockout. Oh, and by the way, Nico Aliwash versus Clinton. Hindi na rin ako masyado pag-uusapan nito because I think it's an easy fight for Nico Aliwash. But nonetheless, we are thankful that he's gonna be here. A bloodline of Muhammad Ali will be gracing the Trilla in Manila event. Itong Roderick Ballesteros versus Speedy Boy Acope. Knockout ang expect nyo dito, lightweight. And then meron dalawang international fight. Hindi kilalanin nga natin itong dalawa na to. Russia versus America, USA. Sean Agbeko versus Vadim Tukov. Wow, undefeated to I haven't seen this fight. So, first time natin makikita natin itong Vadim Tukov. Matchmaker, Brennan Gibbons, Art Mones. Yeah, Tukov siguro to. Alaga itong Tukov, undefeated Pati ito sa kabila, Chris Thompson.
Pero good fight At least yung mga fight hindi one-sided. Ang pangit makakita ka na sobrang one-sided na laban eh. This one is good also. Russia versus Chris Thompson. Yep. Yan. Dito naman sa kay Ariel Antimaro versus Junibert Buhat. Uy. Mabigat ang kamay ng Buhat eh. Magandang laban din. Kenneth Albino. Parang singit. Ano to? Bagong dikit dito. Hindi ko ito napansin last time. Eman Bacosa. Ito very interesting din. Siyempre, Eman Bacosa, pag lumalaban talaga si Eman Bacosa, laging, laging interesting eh. Okay guys, tapusin ko na itong live ko. Medyo nahihirapan ako magsalita. Medyo inaantok na ako sa gamot. So, but basahin ko muna yung last comment. Marcial po kasi slow puncher, mukha talo Dehado kasi knockout puncher boxer kalaban Kuya Pow. Bawal matali mga Filipino. Ito, I leave you with this. Itong mga laban dito sa 3-lane Manila, yung mga Filipino, syempre, dalawang bagay. Bawal matalo because itong mga lalaban dito, ano na yan parang nakasetup na yan Almost, nakaposition na yan. Especially si Carla Miss Martin at saka si Marlon Tapales. They cannot lose the fight at 3-lane Manila 2. Because if they do, the ranking is gonna suffer. Yung ranking nila ang taas na nagigets niyo po ba yung point ko? Yung ranking nila nandun na sa taas that pwede nang ma-convert to cash yan na big fights. Pwede na silang maimbita to fight for an eliminator or a championship fights because their ranking deserve na nila sa ranking nila. So, these are critical fights. Although, kung sa tatanungin nyo kay Marlon at saka kay Carla Miss Martin, mas critical yung laban ni Carla Miss kasi mas mahirap yun. Kaysa doon kay Fernando Toro. But nonetheless, both of them would probably give us a highlight show sa pagdating po dyan sa 3-lane Manila. Alright? So, that muna yung ating show. I'll try to make this as often as possible every Monday. So, to make it a habit again. Kasi nawala na yung habit na yan. Kaya, pagpasensyahan nyo na. And I'm gonna do basketball tomorrow. Pero sa umaga, pag may mga, kumbaga, tinatawag nating, the breaking news updates, we'll be able to also, rin natin, i-update din natin agad. I-live na natin agad para mapag-usapan na agad. Ngayon lang, medyo, medyo masama pakiramdam ko guys. Masyado maganda yung boss. Mag-comment po kayo. Last comment po kung may nang na-jud ka vlog pa. Iwang ingon. Iwan ko sa'yo. So anything guys? Any other questions before I let you go? Bagod na ako Maggagawa na lang ako ng poster. Alright. I shall say goodbye to you guys. Thank you very much for watching. And to those that have been here and supporting me all throughout, through ups and downs, I really, truly appreciate you guys. Hopefully, hanggang kaya natin, nandiyan kayo. And I'll see you again on my next live. Tomorrow night, I'll do a basketball topic. Wednesday, probably boxing. And then Thursday, Homer Says, yung podcast natin with Homer Saison, one of the authorities sa basketball dito sa Pilipinas. Hey, salamat guys. I'll see you again next time. Bye po.